Psalm chapter 139. O Lord, thou hast searched me and known me. Thou knowest my down sitting and mine uprising. Thou understandest my thought afar off. Thou compasseth my path and my lying down, and art acquainted with all my ways. For there is not a word in my tongue, but lo, O Lord, thou knowest it altogether. Thou hast beset me behind and before, and laid thine hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain unto it. Whither shall I go from thy spirit? Or whither shall I flee from thy presence? If I ascend up into heaven, thou art there. If I make my bed in hell, behold, thou art there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me. If I say, surely the darkness shall cover me, even the night shall be light about me. Yea, the darkness hideth not from thee, but the night shineth as the day. The darkness and the light are both alike to thee. For thou hast possessed my reins, thou hast covered me in my mother's womb. I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. My substance was not hid from thee, when I was made in secret and curiously wrought in the lowest parts of the earth. Thine eyes did see my substance, yet being unperfect, and in thy book all my members were written, which in continuance were fashioned, when as yet there was none of them. How precious also are thy thoughts unto me, O God! How great is the sum of them! If I should count them, they are more in number than the sand. When I wake, I am still with thee. Surely thou wilt slay the wicked, O God. Depart from me, therefore, ye bloody men, for they speak against thee wickedly, and thine enemies take thy name in vain. Do not I hate them, O Lord, that hate thee, and am not I grieved with those that rise up against thee? I hate them with perfect hatred. I count them mine enemies. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. May the Lord be blessed through his word. All we like sheep have gone astray, each of us turning our own separate way. We
Tayo po yumukot manalangin. Panginoon Diyos, marami po salamat sa hapon na ito na hindi po pinagkaloob sa amin. Marami po salamat sa natapos pong gawain kanina umaga, Panginoon. Muli po kami po magpupuri sa inyong pangalan ngayong hapon. Kayo po ang patuloy na gumabay sa amin at magbasbas, Panginoon, sa story na magsasalita po sa aming harapan mamaya. Kayo po ang siyang gumabay, Panginoon, sa bawat isa po, sa bawat membro na makikinig, Panginoon. Muli po kami po ay nagpapasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang hapon po. Tayo po ay muling aawit sa Panginoon. Una po nating awitin ang In the Sweet By and By. Ready? There's a land that's fairer than day, and with faith we can sail afar, for the following is over the way, to prepare us a glorious day. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore. For a blessing of rest in the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Our bountiful Father above, we will offer the tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessing that hallow our days. In the sweet by and by, on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Amen. Ang susunod po nating aawitin, Dwelling in Beulah Land. Ready? Away the noise of strife upon my ear is falling. Then I know the sins of earth is set on every hand. Doubt and fear and things of earth in vain to me are calling. None of this shall move me from you, land. I'm living on the mountain underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain
never shall run dry. On the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah lands, doing here the works of God. I sing in contemplation, hearing now His blessed voice. I see the way He planned. In Beulah land. From a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Amen. Magandang hapon po. Tayo po ay muling aawit sa Panginoon. Una po nating awitin
Thank you so much, Sister Sheila, maging sa ating mga nagministeryo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, maging kay Brother Lester na siya nagpaawit, and Brother BJ also for accompanying Ma'am Sheila para po sa awitan. At tayo po ay nagpapasalamat. Kanina inakalimutan ko ang ating pagbabago ng ating anyo ng ating FB. Ito po ay tayo po ay nasa second quarter na, no? At kung makikita nyo po dito sa ating tema for the whole year, be glad, be grateful, and be glorify. Ibig sabihin, iyan po yung be godly pala, be godly. At iyan po yung ating tema ngayon, ano po, be grateful. At kung meron, ang tawag doon kuya, yung picture frame, ano? Kung kayo po ay okay sa inyo, pwede po kayong maging bahagi nitong ating tema sa loob po ng another quarter ng ating buwan from May to April, May, June, July hanggang August, ano po. So tingnan po natin at nagpapasalamat po tayo sa bihis na ginagawa po ng ating live streaming. Yan nga po ay yung ating nagbigay ng special number, sila po ang nag-aasikaso po niyan. This time, tutungo na po tayo sa pag-aaral ng ating salita ng Diyos, sa salita ng Panginoon. Ang part 2 po ng Little Things for God's Glory. Pangalawang bahagi. Tumayo po tayong lahat at basahin po muli natin ang ating pong pinakatema, 1 Corinthians chapter 12. Verse 4 to 11, and then 18 to 25. 18 to 25. Alright. Sige po. Ready? 1 Corinthians chapter 12, verse 4 to 11, at tatalon po tayo ng 18, verse 18 to 25. Alright, ganito po ang pagkakasabi. Now there are diversities of gifts, but the same Spirit. And there are differences of administration, but the same Lord. And there are diversities of operation, but it is the same God which worketh all in all. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another the gift of healing by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirit, to another diverse kinds of tongues, to another of the interpretations of tongues. But all this worketh the one and the selfsame Spirit, dividing to every man severally as he will. Verse 18, talon po tayo. But now hath God set the members, every one of them in the body, as it has pleased him. And if they were all one member, where were the body? But now are they many members, yet but one body. And the eye cannot say unto the hands, I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of you. Nay, much more, those members of the body which seemeth to be more feeble are necessary. And those members of the body which we think to be less honorable, upon we bestow more abundant honor, and our comely parts have more abundant comeliness. For our comely parts have no need, hath tempered the body together, having given more abundant honor to that part which lacked. Last verse. That there should be no schism in the body, but that members should have the same care for one another. Part 2 po ng ating pinag-aralan kanina, Little Things for God's Glory. Manalangin po tayo, pasalamat tayo sa Diyos sa pagbasa ng kanyang mga salita. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling hihingi ng inyong karunungan, ng inyong biyaya para po sa pag-aaral ng inyong salita. Salamat sapagkat ganito po ang paraan ng inyong sinasabi na kami po ay mag-aralan, magturuan,
himayin namin ang mga salita, hindi sa pamamagitan ng mga ritual o ng programa na meron. Salamat kung may programa, subalit ang pinakamahalaga ay marinig po namin ang iyong maliit na tinig. Hindi po sa paraan ng mga outline, sa pamamagitan ng aking pagsasalitang pasigaw o pabulong, kundi kung papaano kami sensitibo sa pagsasalita at pagsasaliksik ng banal na espiritu sa aming buhay. Batid po ninyo ang aking kahinaan, batid po ninyo ang aking kakayahan. Hindi katulad, hindi gaya, kumpara sa iba. Ako, Panginoon, ay laging may pagpapakumbaba na humihingi ng iyong biyaya. Sapagkat kung wala nga po kayo, wala kayo sa amin, ay sino kami? At papaano kami magagamit ay dahil nga po sa inyo lamang. Kung bakit may kakayahan, dahil kayo po ang nag-i-enable. Kayo po ang nagpapalakas at kayo ang nagpapatibay. Salamat po sapagkat sa maliit na bagay, sa payak na kaparaanan, sa ganitong paraan kami po ay nagagamit po ninyo. Hindi man kami malaki, hindi man ganun kasagana, hindi man kalaki at kayaman, subalit umapaw nawa ang iyong kahabagan sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat sa inyong mga salita. Ito po'y aking panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Kaninang umaga po ay ating pinag-usapan, little things for God's glory. We have to talk about the feebleness, yung kahinaan, yung sangkap na wari mga mahihina sa katawan ni Kristo. At hindi nagkulang ang Panginoong Hesukristo sa pakikipag-usap kay Apostol Pablo na bagamat katawan ni Kristo ay iba't iba ang kanyang bahagi. May mga tanyag, may mga nakikilala, may na-expose kaya sila kilala. Subalit may mga nasa likod nito na binanggit na ang sabi po dyan sa verse 22, which seem to be more feeble are necessary. Yaong mga sangkap ng katawan na wari lalong mga mahihina pero pinalakas ng Panginoon, binigyan ng kapurihan. Pagka sinabi po nating mahihina, feeble, ito po ay ineffective. They are inefficient. Ineffective dahil walang kakayahan. Walang bisa, hindi epektibo at hindi gagana ito. Dahil iyan nga po ay nakikipagsabayan sa takbo ng mundo, tunggali sa takbo ng ating kamunduhan. They are inferior, mababa sa iba. May mga magagaling, may mga mahuhusay, may mga malalakas, mas bantog, mas kilala. So merong inferior at insignificant, at ang ibig sabihin niyan mga kapatid, hindi gaanong mahalaga. Kaya po napag-usapan natin na may mga ginamit ang Diyos na maliliit na bagay. At God used those small things to glorify Him and to confound the wise para mahiya po ang mga magagaling at mahuhusay. Na sinasabi nilang dapat sila, dapat kami, dapat tayo ang nailalagay, tayo ang dapat nagagamit, tayo ang dapat mas tanyag at merong mas dapat na tinatanggap na glory. So mga kapatid, mali po iyan. Hindi po dapat ganyan. So nakita po natin that small things or little things but meaningful. Yan po yung unang buntos na binigay ko kaninang umaga. Little things but much. Maraming magagawa kahit maliit. Little things but magnifying. Nagbibigay ito ng kapurihan sa Panginoon. Now, ang apat po na hindi ko na ibigay kanina ay dito po yung ating pangalawang bahagi. Little but measurable. Okay? Maliit nga paano nasukat? Paano natimbang? Paanong nagkaroon ng kakayahang bilangin, sukatin, timbangin ang isang maliit na bagay? Mga kapatid, pagdating sa harapan ng Diyos, walang malaki, walang maliit. Pantay-pantay po ito. Yung aking ginagawa ngayon ay pareho lamang sa ginagawa ninyo na pakikinig. Depende mga kapatid, hindi ko kayo nakikita sa mga members natin. I urge you to come and join, na wag basta bubuksan lang ang cellphone at okay na yung damit ninyo at hindi kayo naghanda, hindi kayo nag-prepare, hindi nyo inihanda ang inyong kalooban. Mga kapatid, diyan nakikita at nasusukat ng Diyos na maliit na nga ay wala pa tayong ginawa. Ganito na nga tayo, hindi pa natin binigyan ng halaga. So mga kapatid, makita po natin that little things can be measured.
So tatlong bagay po ang ating pakikita dito. Little things but measurable, ibig sabihin the weight of the small things. May bigat po ito, may halaga ito. The wisdom of small things. At yung pangatlo ay binanggit ko na nga po, the worth of the small things. So unang bagay, the weight of the small things. Ang sabi po dyan, the weight, ibig sabihin ay yung seriousness po. Yung bigat at dating na pwede kang makapagbigay ng epekto. Yung intense at yung pagiging seryoso nito. Pwede kang makapag-contribute ng extreme and greatness sa isang bagay na despised and depleted. So mga kapatid, kapag ikaw ay maliit, huwag mong baliwalain sapagkat you can give a weight on small things. Maliit na crowd, mababa at walang kapansin-pansin. Katulad po ngayon. Ang hirap naman pag nagla-live tayo na kahit isa walang nanonood. Pero sabi nga nila, kung ikaw ay gagawa ng mga kakaibang bagay at yung bang gusto mong humamig ng maraming manunood sa iyo, gumawa ka ng kakaibang bagay na hindi pa nakikita ng tao. Si Mrs. minsan nakikita ko, ngumingiti mag-isa. Yung pala may pinapanood na grabe ang mga view ay pagka pinanood mo naman, kung at ikay maglilimi-limi at iyong titingnang mabuti, ano bang mapapansin mo, makukuha mo sa mga vlog na nakikita natin? Diba? Yan, nakaka-entertain, nakakatuwa, napapangiti tayo. Pero mga kapatid, tingnan nga natin in the weight of our spirituality. Kung ito po ba ay nakapagbibigay ng pakinabang sa ating buhay spiritual. Yes, opo, napapangiti tayo, nakakagaan ng loob. Meron nga akong nakikita na ang sabi nila, basta gawin mo yung mabuti. Ang tanong, lahat ba ng gagawing mabuti ay magiging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos? So the small things can be weight. Kahit yan po ay maliit lang. Nakapagbibigay po iyan ng seriousness, ng bigat, ng dating. Okay? Pwede kang maka-epekto at makapagbigay ng extreme and greatness sa isang bagay na walang kwenta. Katulad po ng nangyari sa Matthew 25. Nagbigay ang Diyos ng mga talento. Ang sabi po dyan, sapagkat tulad sa isang tao na nang paroon sa ibang lupain, ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. Ang sabi po rito, at ang isa'y binigyan niya ng 5 talento, ang isa'y 2, at ang isa sa bawat isa'y ayon sa kanya-kanyang kaya, at siya'y yumaon sa kanyang paglalakbay. Mga kapatid, anong ginawa ng may-ari? Anong ginawa ng mga ngalakal? Pinagkatiwalaan ng 5, pinagkatiwalaan ng 2, at yung isa naman ay isa ayon sa kanyang kakayahan. So mga kapatid, mabigat yung responsibilidad ng 5. Dahil kinakailangan itong kumita, kinakailangan itong tumubo. So pinagsikapan niya. Bago dumating ang nagbigay ng tiwala, bago magbigay ang mga ngalakal, ang sabi diyan, dumating ang araw, dumating ang panahon na yung nagbigay ng tiwala, nagbigay ng kalakal, ay magbibigay na ng sulit. Ang sabi po diyan, yung 5 ay kumita rin ng 5. Tumubo. Yung 2 ay kumita rin, nag 100% din, kumita ng 2. Pero ang nakakalungkot, yung iisa na lang, yung kaisa-isa lang, ang sabi po diyan ay itinago. Nagalit ang nagbigay sa kanya, nagalit yung nagbigay ng tiwala sa kanya na hindi niya ito ikinalakal. Mga kapatid, makikita natin na pinarusahan siya ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon ay kuhain yung meron sa kanya at doon sa unang nangalakal at kumita ng doble ay ibigay nyo sa kanya. So makikita po natin na kahit na iyan ay maliit, kahit na iyan ay least among, pinakahuli, kakaunti, mga kapatid, binibigyan ng halaga ng Diyos na magbibigay tayo ng sulit diyan sa bigat na merong ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya nga po, napakasarap pakinggan na well done, thou good and faithful servant.
Well done, sabi ng Panginoon sa una. Sa pangalawa ay well done. Doon sa pangatlo, doubtful. Mga kapatid, merong binabanggit na wait. Siyempre, more power, more accountability, more responsibility. Pero it doesn't mean na mas malaki ay mas maganda. Kakaunti ay hindi ganon kabigat. Mga kapatid, pare-pareho po ito. Pare-pareho ang ginagawa natin. Ngayon lamang, ako'y nagsasalita, kayo'y nakaupo dyan, kayo'y nanonood. Ngayon mga kapatid, kung tumitingin ang Diyos sa kalangitan at siya ay nakatingin sa atin, tinitingnan na ng Diyos ang bigat na ginagawa natin. Ako may nagsasalita, kayo man ay nakaupo, mga anak, huwag niyong baliwalain na tumatagos lang ito sa inyong kaisipan, sa inyong tenga, at lalagpas sa kabila na walang nangyari. Mga kapatid, bigyan natin ng weight itong bagay na binabanggit ng Diyos kahit maliit siya. The weight of the small things. And that's number one. So makita po natin that little things can be measured because of His present, sa kanyang kakayahan. Pangalawa po, little things but measure the weight of the small things. And pangalawa, the wisdom. Makapag-contribute. Proverbs chapter 6. Ang sabi po ng Proverbs chapter 6, sa mga walang kwenta na sinasabi po natin. Consider her ways. Be wise. Ang sabi po dyan, which having no guide. Ang sabi po, which having no guide. Overseer or ruler provided her meat in the summer and gathered her food in the harvest. Mga kapatid, pag binasa natin ganon, parang pinapakita na magaling talaga ang langgam. Kahit sa panahon natin, kahit saan ka mapuntang sulok ng bahay, makikita po natin yan. May langgam na kulay pula, may itim, may mga nakalagay sa puno. Maa-amaze ka kapag sila ay pumatay, may mga warrior yan eh. May mga tinatawag silang worker, may mga slave, meron silang queen na tinatawag. May mga division of labor sila, may mga trabaho po sila, may tagahanap ng pagkain, may taga-bitbit. Mayroong mga nagbabantay sa reyna, yung pinaka-mother ant. At kapag sila po ay naghahanap ng pagkain, wala silang pakialam kahit na napaka doble ng laki nila. Doble na yung laki, doble pa yung bigat. Now, ano po yung wisdom? Biglang binanggit po ng verse 9, how long will thou sleep, O sluggard, na ikaw natamad? Hanggang kailan ka matutulog? When will thou arise out of thy sleep? Kailan ka babangon sa iyong pagkakatulog? Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of hands to sleep. Yung bang talagang, yung bang napagod sa kakapahinga? Yung bang tinamad sa kapapahinga? Yung bang maraming natapos dahil natutulog? Meron bang ganon? May ganon. Ha? Sa panaginip, maraming natapos. Nakakalungkot dahil sabi nga sa Pilipinas ka lamang makakakita ng mga taong nakatambay na nagkikipagchismisan na nabubuhay. Okay? Sa Pilipinas ka lamang makakakita ng mga tambay na may mga bisyo pero buhay. Totoo po yan. At dito sa Marikina, naka-experience ako dito ng grabe ang ginagawa ng mga namamalimos. Hindi para magdamot ka, hindi para sabihin mong wala. Pero mga kapatid, kapag ka hindi mo pala nabigyan,
kakalampagin ang gate mo at talagang yuyugyugin yung iyong gate at magsisigawan na po yung aming mga aso. Pastor, paano mo nasabi yan? Nangyari po yan habang ako ay naka-live. Marahil hindi man narinig dito, pero ganyan po. Pagkatapos ko, gusto ko nang tingnan at habulin na pwede ka bang humingi nang hindi ka nakakaistorbo, nang hindi ka mambubulabog? Mga kapatid, maraming taong ganyan na katulad ngayon na mas maraming tao ang galit na galit, ang talagang umiiyak sa gobyerno, na talagang talagang sabihin natin na talagang hinihingi nila ng husto yung mga ayuda. Mga kapatid, sila yung mga walang trabaho. Sila yung mga walang ginagawa na kapag ka naibigay ang ayuda at hindi ito ginamit ng tama sa kalakal at hindi ito isinabuhay o hindi ito ininegosyo, mga kapatid, kahit kumita pa yan o kahit tumanggap pa yan ng 10,000, kung hindi iyan gagamitin sa tama, baliwala ang mga ayuda. Masakit itong sasabihin ko, pero ang sabi ng aking pastor, minsan mas ma-pride pa ang mga mahihirap. Ma-pride na, mahirap na nga ma-pride pa. Kung sino pa yung mahirap, siya pa yung tamad. Kung sino pa yung mahirap, siya pa yung gumagawa ng mga bisyo, ng mga kabalastugan, ng mga hindi magaganda sa buhay. So ang sinasabi rito, the wisdom of the small things, kahit na ikay maliit, pwede kang magbigay ng contribution, magbigay ng talino, magbigay ka ng kapahayagan, ng biyaya ng Diyos. Kaya ang sabi rito, thou sluggard, look to the ants. A little slumber, a little sleep, a little folding of hands, so shall the poverty come as one that traveleth. Makikita mo ang kadukhaan, ang kahirapan, unti-unti nang dumadating sa iyo. So paano po ito mapapawi? Makinig tayo ng wisdom ng Panginoon. Makinig tayo ng salita ng Diyos kung paano tayo aasenso. Mahirap sa isang mananampalataya na sinasabi niya, Kristiyano ako, pero mahirap na mahirap ang buhay niya. Mag-aapat o maglilimang taon na ang ating gawain, ang gawain ng Panginoon sa silangan. Ako'y nananalangin sa mga members natin na hindi man biglaan, hindi man ganun kabilis, pero sana makitaan na tayo ng pagpapala ng Diyos sa buhay po natin. Makitaan na tayo po ay umaangat, little by little, step by step, na kung saan nakikita na natin ang habag ng Diyos. So there is wisdom in small things. It can be weighed, pwede itong timbangin at makita po natin ang biyaya ng Panginoon. Little things can be measured. So ang sabi ng Panginoon, so shall thy poverty come as one that traveleth, and thy want as an armed man. Babalutin ka ito, yayakapin ka nito kapag ikaw ay hindi gumawa ng paraan. Hindi ako gumawa ng paraan. Ang sabi ng Proverbs 30 verse 24, there be four things which are little upon the earth. May mga apat na bagay na maliliit sa mundo, but they are exceeding wise. Yung langgam na binanggit kanina, na kahit tag-init ay naghahanap ng pagkain, naghahanda ng pagkain. Yung mga koneho, they are feeble folk, yet they make their houses in the rock. Malalambot ang katawan ng mga rabbit na pwede mo mapiga sa katawan mo, pero mga kapatid, nabubuhay yan sa mga bato. Gumagawa yan ng mga tirahan sa ilalim ng bundok na mabato. Hindi sila natatakot. Katulad ng mga locust, ng mga balang. They have no king, yet they go forth, all of them by bands. Nagkakasama-sama sila. Dito tayo, siguro nag-iisip-isip yung mga yan. Dito tayo, maraming halaman dito. Marami tayo makakain. Yet they go as band. There is wisdom. Minsan kahit may leader na, nagkakawatak-watak pa nga Not guarantee na kapag ka influensyado at matatalino, mga kapatid, ay merong unity at they are unified. Minsan yung masobrang talino ng isang grupo, diyan pa nagkakaroon ng mga bahabahagi. Nagpapataasan ng galing, nagpapahusayan ng mga masasabi. These are the locusts, they have no king. Bilhin nyo yung pagkakasabi walang hari. Yet go they forth, all of them by band. At ang sabi rito, the spider,
taketh hold with her hands and is in king's palaces. Ano sinasabi dito? Yung mga spider, okay? Yung mga Tagalog na mga gagamba na maa-amaze ka sa ganda ng kanilang mga bahay na ginagawa. Maiinis ka sapagkat pagkatapos mong alisin, kinabukasan andyan na naman sila. Pero gumagawa ng bahay mismo sa palasyo. Oh. There are wisdom in these small things. At ang sabi niyan, they are little upon the earth, but they are exceeding wise. So daigin po tayo, mahiya tayo at mapapahiya po tayo. Walang isip itong mga to, walang mga kaluluwa itong mga to. But they are small, but they are more, sabi diyan, mahuhusay at marurunong po sila. So mga kapatid, little but measurable. It can be measured by weight, it can be measured by wisdom, and last, ang sabi diyan, the worth of the small things. So may halaga po ito. Yung value na kahit iyan ka lang, kahit kapraso lang yan, kahit isang damput lang yan mga kapatid, ay merong halaga. Sa mga anak ko, hindi sila pare-pareho. Iba-iba ang kanilang personality. Iba-iba ang kanilang mga estado sa buhay, yung kanilang kalagayan. Salamat sa Panginoon, binayaan ako ng 2 lalaki at 1 babae. Hindi sila pare-pareho. Pero isang bagay lang ang gusto kong sabihin. Meron silang halaga sa akin bilang magulang. Sa church, the same also. May nakakaangat, merong hindi, may mga nakatapos, merong hindi. Merong mga sabihin na natin pagdating sa appearance, okay, magaganda, magagwapo. Merong mga sasabihin natin pinipintasan. Iba ang kalagayan, iba ang mga kapatid. Merong halaga pa rin. At ako bilang pinagkatiwalaan ng Diyos, kung papaanong pinahalagahan ng Diyos ang mga kawan, ay gayon din po ako. Masakit sa akin kapag merong isang tupa na matapos mong alagaan ay maliligaw at pagbalik ay sugatan. Masakit sa akin yan na matapos kang magpakita at ibigay mo ang bahagi ng isang kawan sa isang flock, ay ikaw ang susuwagin. Nakaranas tayo niyan. Na hindi ka lamang susuwagin, kundi magkakaroon pa ng isang personal na interes at wawasakin ang gawain ng Diyos. Nakaranas din ako niyan. At ngayon ay sila naman ang humihingi ng pabor. Pagkatapos nila akong suwagin, pagkatapos kanilang hamakin, kuhain ang bagay na iningatan ng Panginoon sa mahabang panahon, pinabayaan ko lahat ng ito. Ma-preserve ko lang ang church kahit mawala ang aming bahay at lote sa papaluging paraan. Sasabihin ng aking mga kapatid, ikaw yung pastor, bakit hindi mo naisip? Dumating ang panahon na talagang mahahati ang church. Pero hinayaan kong mawala ang aming tahanan, ma-preserve ko lang ang church. Para sa mga taga-Silangan, ipag-pray po ninyo sapagkat yung ating pinapipirmahang deed of sale at yung mga ilang dokumento ay magaganap na. Tatapusin ko lang ang aking lakad sa Maragondon at pagkatapos po nito ay 100% ay mapapasa atin na ang property na 100 square meters. Nandoon ang church, ginamit ng Panginoon ang lugar na yan. Mga kapatid, ang Diyos ay gumagawa. Sapagkat may halaga, maliit man ang church. Ito man tayo at nagsisimula. Minsan nakarinig pa ako ng isang salita na ako'y nagmamadali. Minsan nakaranas pa ako ng sinasabing, hayaan mo siya. Tingnan natin kung ano ang magagawa niya. Mga kapatid, iyan yung mga bagay na imbis na magpahina sa akin, imbis na ako ay, opo, nasaktan ako, ako'y umiyak.
sa tagal at haba na ng aking paglilingkod sa Panginoon, hindi agad ako tumugon at sinabi ko, Panginoon, magpapastor ako. Hindi po iyon agad. Sa mahabang panahon, sa haba ng aking paglilingkod, hindi ko iniiwanan ng aking pastor. Sa himpapawid, sa dagat, sa ospital, nandyan ako. Nang sinabi ko, Pastor, gusto ko na yatang may gusto ko pang gawin na masigit pa rito. Ang sabi niya sa akin, gusto mo na ba magpastor? Ang sabi ko, ayoko pa po. Nanatili ako sa likod ng aking pastor. Hindi ko agad ninais na magpastor. August 27, 1987, nang ako'y makakilala sa Diyos. Nang ako po ay magpastor, ay magsasampung taon pa lamang. 10 taon pa lamang. Pero marami na ako mga naging ka-classmates sa Bible School na 15 years na silang humahawak ng church. After 15 years, doon pa lamang po ako nagpastor. Yes, opo, pagdating sa pag-aasikaso, sa pagpapalakad, sa pag-aasikaso ng mga ganito, logistic, paglilinis, everything when it comes inside the church. Mga kapatid, lumaki ako ng church Alam ko ultimo kung nasaan ang basura ng church. Alam ko ultimo kung ano ang bahay ng mga miyembro. Kahit ang mga kapastoran na nasa within the vicinity of Marikina, kabisado. Pero dumating ang panahon na ang aking pastor na inalagaan ay namatay. Kinuha na ng Diyos. Ng mga kapatid, ang tingin ko sa sarili ko noon ay wala nang mangyayari. Pero hindi liko ang Diyos para sa kanyang mga ginagawa. May halaga pala ang lahat ng bagay na aking pinagdaanan. Hanggang sa nagsimula ako ng gawain, tinupad ko na at ako'y tumugon na sa gawain ng Diyos. Hindi pa rin natapos ang napakaraming problema. Pero ngayon, naiintindihan ko kung bakit ako dumaan sa mga ganong pangyayari. Nakita ko po yung worth na kahit maliit ay pwedeng maging dakila sa harapan ng Diyos. Ngayon kami naglilingkod, dito ko po nakita na hindi nagpabaya ang Diyos. Minsan mapagbiro ang Panginoon. Minsan siya'y talagang nakikipag-deal sa atin sa ibang kaparaanan na hindi natin maintindihan. Pwede na sana kaming magkaroon ng sasakyan anytime. Diba? Pwede kong gamitin ang aking impluwensya, ang kakayahan para humingi ng tulong, pero hindi ko po ginagawa. Ang tanong ko sa Panginoon, Panginoon, kailan kaya? Ang desire ko lang naman ay magpatuloy sa paglilingkod. At yung desire ng aking puso ay alalahanin ng Panginoon. Panginoon, alalahanin niyo po yung aking paghihirap sa ministry. At kaninang umaga ay tinugunan ng Diyos ang aming panalangin na ang property po ng silangan, hopefully, ay 100% ay mapapasa amin na. Magpipirmahan na lamang po at yung naitulong ng mga churches para mag-contribute tayo doon sa figure, matagal pong nakatago yung pera at hindi po namin ginagalaw, ay mangyayari na pong ibibitawan na natin hopefully this week. So salamat sa Panginoon, the worth of the small things, kahit maliit, na ginawa natin sa Panginoon ay magiging dakila. Magiging kapakinabangan ito pagdating ng araw. The worth of the small things, kahit maliit, ay magbibigay ako ng sulit sa Diyos. Ikaw na nakikinig, ay magbibigay ka ng sulit sa Panginoon. Hindi naman kinakailangan maging dakila ka at magiging dakila din ang iyong kahalagahan. No, magbibigay po tayo ng sulit sa harapan ng Diyos. Ang sabi ng Revelation chapter 20 verse 12, "And I saw the dead, small and great, stand before God." So magbibigay ako ng sulit kahit ako'y maliit. Kahit ikay tanyag, kahit ikay dakila, kahit ikay pastor o isang miyembro, kahit ikaw ay nagbibigay ng malaki sa harapan ng Diyos, kahit ikaw ay nagpupunas lang at dumadampot ng mga basura sa church, kahit ikaw ay pinakamatanda sa church, kahit ikaw yung pinakawalang pinag-aralan at kaaba-aba sa iyong kalagayan. Mga kapatid, ang sabi ni John the Beloved, nang ito ay sinusulat niya, "I saw the dead, small and great before God." Haharap ako sa Panginoon. Lahat ng dakila, lahat na sabi itong malalaki at maliliit na nangakatayo sa harapan ng luklukan ng Diyos.
Mga kapatid, walang pinipili ang Diyos. Romans chapter 2 verse 11, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Kahit anumang sangkap na ikaw ay nakapaloob sa katawan ni Kristo, ang sabi ng Panginoon, kahit ikay maliit, bibigyan ka, ang sabi diyan, hinusay ng Diyos ang katawan na sangkap na may kahulugan, na may kakulangan. Yung kakulangan na meron tayo ay gagamitin ng Diyos para sa kanyang kadakilaan. Small things or little things for God's glory. Ito po ay meaningful, little but much, little but magnifying, little but measurable. Kaya po itong masukat sa kanyang bigat, sa kanyang karunungan, at sa kanyang kahalagahan. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Ang paglilingkod po namin ay hindi basta nasa hangin lang at kung ano ang nangyayari. May nakikinig o wala, basta kasama ko ang aking pamilya. At kayo nandiyan sa inyong mga tahanan na nakikinig, na kayo lamang. At sabihin na nating hindi tayo magkakakilala personally. But you want to give your earnest, your pleasing para maging kaaya-aya sa harapan ng Diyos. It can be great things before God. Merong halaga po iyan sa harapan ng Diyos. It is meaningful. Iyan po ay maraming magagawa, even you are alone. Pastor, nag-iisa lang ako sa aking pamilya. Napipintasan ako at lagi akong napapagalitan. Sa tuwing ako'y aaten, laging gumagawa ng paraan ang dyablo na hadlangan akong pumunta. Pastor, meron akong karamdaman na hindi ko maintindihan. Wala akong kakayahan. Dahil ganito lang ang aming kalagayan. Ang sabi nga ng Biblia, sana kung tayo ay nagsasuffer, kung tayo man ay nahihirapan, hindi dahil sa kasalanan ginawa natin, kundi dahil nahihirapan tayo at nasasaktan tayo dahil sa paglilingkod sa Panginoon. Kaysa nasasaktan, nagdurusa tayo dahil sa kasalanan, o patawarin tayo ng Diyos. Maraming salamat, Panginoon, because little things can be great things for you. Little things can be much when given to the Master. When it surrendered to the Lord, it becomes meaningful, it becomes magnified, and it can measure dahil ibinibigay natin sa Panginoon. Dakilang Diyos, marami pong salamat. We ask for your forgiveness. Kung meron kaming ganyang damdamin at emosyon na para nang walang mangyayari, for all the past, for all the years, it always count na lagi kaming lugi, na wala kaming mararating. Nakalimutan naming ilagay sa inyong paanan na pwede pa lang may mangyari, na pwede pa lang may maganap. O Panginoon, maraming salamat po. Little things can be much. At pwede magkaroon ng halaga. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang inyong mga salita sa inyong mga anak, sa aking pamilya at maging sa inyong lingkod. Ang lahat po ng ito ay aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang hapon po. Tayo po ay muling aawit sa Panginoon. Una po nating awitin ang In the Sweet Bayan Naman. Okay. Sino nagbapada? Brother Lester? Okay. Kuya
Kuya, please pakiano kay Brother Lester. Habang tayo po ay naghahanda ng ating offering, awitin po natin ang In the Garden. Ready? Thank you, Brother Lester. At sa ating mga pag-e-edit po na ginagawa at nakakapaglingkod pa rin tayo sama-sama sa pamamagitan po ng ating technology. At sa ating mga kapatiran, sa mga members po natin na talagang kinakailangan po nating magbigay at magsuporta sa ating paglilingkod na, na masuportahan po yung ating mga ilang finances, ang ilang mga bayarin po natin. At para naman din sa ating mga kaibigan na nagnanais at not to deprive para po kayo ay pagpalain ng Diyos, you can still give. At nandyan po ang ating GCash, ang ating BDO, at we're very much thankful kapag iyan po ay nangyari po. At nagpapasalamat po kami dahil sa ganitong paraan ay nagpapatuloy po ang gawain ng Diyos. At mananalangin na po ako at bago po natin batiin ang ating mga nakasama sa ating pananambahan. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, amin pong inilalapit ang mga salaping na likom para po sa inyo. Gamitin niyong patuloy ang mga salaping ito sa ilan pa pong mga ikaaabot pa ng mga kaluluwa. Marami pang mailapit sa inyo at makapag-evangelize pa kami at makapagturo pa, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na i-bless nyo ang inyong mga anak. Maging ang mga loved ones namin, ang mga nanunood na nagnanais din na maging bahagi po sa ganitong ministry of giving. I-bless nyo, Panginoon, ang bawat isa. Pagpalain nyo po kami at patuloy na hawakan at ingatan.
sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Praise God. Again, maraming salamat po. Atin pong isama sa panalangin on this Tuesday sa May May 4. Yan na po yung ating pangalawang taon ng ating pagtahak sa ating hardin ng panalangin. At nagpapasalamat tayo na makakasama po natin ang Preacher Jabez sa Tuesday and Thursday. Ang inyong lingkod po ay sa Wednesday at ang Brother Lester naman po ay para sa Friday. So, madadagdagan po ng isang slot ang ating hardin ng panalangin. At para po mas marami pa tayong maipanalangin at makapag-ministeryo pa tayo sa Diyos. At nagpapasalamat po tayo dahil pinahiram po sa atin ng Marikina ang Pastor Neil Kekep, ang Preacher Jabez para po magamit sa hardin ng panalangin. At mag-a-assist po kami sa kanya at mag-a-assist din siya sa atin. Magkakatulungan, ibig sabihin po. At maganda po ang magiging kalabasan nito. At 5 o'clock ng hapon, magsisimula tayo ng alas 5 ng hapon. So pag-pray po ninyo ang mga ministry ng hardin ng panalangin from Tuesday to Friday. Yung Monday po ay hiningi kong wala po tayong gawain yan sapagkat kailangan ko rin magbigay ng ilang oras sa aking pamilya. Okay, sa mga gagawin ko pang mga personal na bagay pagdating po sa ilang gawain pa po natin. And then, kailan niya ang ating Zoom fellowship? May 7. Yan po ay sa Friday. At around 7:30 ng hapon ang ating pong Zoom fellowship ng gabi. Okay, 7:30 ng gabi. At ang Brother Lester and Brother Sam, ang aking panganay na anak, sila po ang humahawak niya. At Pastor, kayo, anong ginagawa po ninyo? At parang, hindi po, ako po ay nagtiwala at nagbigay ng trabaho sa kanila na magamit at matrain ang mga tao po natin. Ilan lang naman po ito, pero behind this FB Live ay may mga taong ginagamit ang Panginoon. So may mga kanya-kanya pong trabaho. So iyan po ay sa May 7. So iyan na po yung ating mga magiging gawain sa maghapon o itong month of second quarter. At sabi ko nga po, ito po ay nabihisa na at nandito na po tayo sa ating tema na Be Grateful. At sa last semester o sa last quarter ay gagamitin naman po natin ang Be Godly. Okay? Ayan po yun, nasa aking likod na screen. So maraming salamat po sa ating mga nakasama sa ating pananambahan. Ang Sister Alexis, kaninang maga ay andito po siya. Ang Brother Sam, ang ating operator, ang ating musician, kasama po ng aking mga anak. Brother Sean and Sister Milka. Kay Brother Sean naman po ay congratulations sapagkat siya po ay humarap na sa bagong yugto ng kanyang pagiging buhay. Okay, kasama niya ang kanyang tandem, si Ethan, At salamat sa Panginoon. Congratulations anak, ha? At buti na lang may daddy na tagalinis. Salamat sa Panginoon. Biruin nyo, nakaligtaan, hindi naman nakaligtaan kasi dahil nung last year ay dapat naka-schedule na pero dahil sa pandemya naudlot tapos itong taon na naman mukhang mauudlot na naman. Buti na lang meron tayong kaibigan sa San Jose. Sino ba ito? Si Ate Itcha. Sino ba 'yon? Si kapatid ni Ian na taga San Jose na nagtatrabaho sa health center. Ayan. So buti na lang at natuloy din kuya, Brother Sean. Kaya siya po ay lalaki na nakapalda ngayon, Salamat kay Doc Bob Dailo. Maraming salamat po, Doc Bob Dailo ng Cavite. Ang ating therapist, kapag kayo ay may kailangan sa pag-a-align sa inyong mga buto, andyan po ang ating kaibigang Doc Bob Dailo sa Cavite at makipag-ugnayan lamang po kayo sa kanya. And then, Sherlyn Digan Valdez from San Jose, Calamba, Laguna. RJ Raon, Pastor RJ Raon. Maraming salamat po from San Jose del Monte, Bulacan. Aldrin J. Fernando. Yes, ang ating pong estudyante, ang ating pong nakatira po ito sa San Mateo, I think, At Milka Digan. Maraming salamat. Agnes Casyaw, ang ating pong young people sa Silangan, San Mateo. Brother Lester Yabut also. Maraming salamat, Brother Lester. At pag-pray po natin ang mga schedule po niya na kahit papano siya po ay nakakagawa ng paraan para po makapag-assist
sa inyong pag-pray po nyo ang ating kaibigang members na si Brother Lester sapagkat meron po tayong programa para sa kanya. Sister Olive Rivas Maximo, si Madam Maximo, Madam Olive, maraming salamat po. Robin D. Panyes ng Harvest Baptist Church of Antipolo, maraming salamat din po. Sister Beverly Maragun, ang ating pong encoder ng ating mga prayer list. Pagkatapos natin mabanggit yan, siya naman po ang nagtatype para po mabigyang halaga ang ating mga panalangin. Nanay Amihan, maraming salamat po Nanay Amihan, Sarya Yabut, patuloy ang aming panalangin po sa inyo. Ma'am Sheila Villamiel, po, Nanay Elvi Rivas from Infanta Quezon, Nanay Irene Carrezo, maraming salamat po Nanay Irene. Okay. Jack Villar, ang ating pong mga candidate for baptism. Kasama po dyan si Brother Cyril, at ano nang kaya nangyari sa ating mga members? Hindi ko makita. Ano kaya nangyayari? Okay, Nick Anthony Destor, yan, yung mga young people natin. Salamat sa Panginoon. Alright. Si Cheryl Tres Valles, Mary Grace Cruz Ordonez, okay, yung mga shinare ni Sister Alexis, Mary Rose Sambuena Behelca, and Grace Sabala. Yan. So maraming salamat Sister Alexis sa iyong pag-share ng gawain ng Diyos. Yan, ayan lang po ang ating gagawin. I-share natin at mag-like po tayo at meron na rin po tayong YouTube, yung katulad ng mga ginagawa ng mga vlogger na please subscribe and hit the button bell. Meron pang mga ganun, Pero ito po ay para sa salita ng Panginoon, At we are trying to monetize, para nang sa ganun ay makatulong tayo lalo na po sa hardin ng panalangin na hindi lang po tayo nagpe-pray kundi kakayanan natin makapag-abot, ginagawa na po natin. So we are praying na mag-monetize po ito. Pastor Frederick Vasquez, ang aking pong kaklasmate sa Bible School. Maraming salamat friend, Frederick Vasquez. Ma'am Baby Villamiel also, maraming salamat po Ma'am Baby Villamiel. Joseph Inopia, maraming salamat po sa panonood sa amin. Ate Helen Paras, ang aking pong cousin dyan po sa Isabela. Ma'am Eileen Shapno is watching also. Purihin ang Panginoon. Ma'am Eileen, yes, happy birthday po. At kailan ba yon? April 29. Okay. So, iyan po ang ating mga nakasama. May Gina Clamar Gonzaga also. Maraming salamat po sa inyong panunood sa amin, sa inyong pagsama sa ating pagsamba. Yes, salamat po Pastor Mike sa mensahe. Opo, thank you so much. God bless your family. Ang sabi po ni Ma'am Gina, Ate Helen. Rafael Alfonso is also watching. Maraming salamat po. Charmaine Destor, Charvette, maraming salamat anak. Ang ating pong kids. And walang Belen dito, dito na. Okay? Congratulations, Elisha Digan. Opo. And then Brother Robert Soriano is also watching. Okay, maraming salamat po sa mga nakasama natin at maging sa mga nagdiwang ng kanilang kaarawan nung May 1, Preacher Gary Chua and Sister Kay Belen. At ang patuloy po nating pagpe-pray sa ating kaibigang Pastor Ferdy Laos, ang ating din sa ating Bimos, na ang kanyang pong nanay ay nasa Panginoon na at patuloy na comfort ang ibigay ng Diyos sa Laos family. Alright, maraming salamat po. Tutungo na po tayo sa ating benediction and closing prayer. Let us pray. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa pagkakataon na kami po ay nakapaglingkod sa maghapon. Ang aking panalangin ay maging mabangong samyo ang aming ginawa po. Na kahit po kami ay gumamit ng live streaming at sa 1 oras o 2 oras sa aming pag-FB Live, ay naging mabangong samyo ang lahat ng ito. Hindi lamang po ito naging kaaya-aya sa inyong harapan, kundi pagkatapos nito'y ma-apply namin sa aming buhay, na kami mabuhay na may kabanalan, na merong
kapayapaan sa aming pamumuhay at maging maayos kami sa paraan ng aming mga ginagawa. Ang sabi nga po ninyo, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Tulungan niyo po kami na maging malakas, maging mapagpatawad, maging mapagmahal at mapagpakumbaba sa lahat ng bagay. Dakilang Diyos, kami inyong ingatan, patuloy na hawakan sa pandemyang ito. Laging maalalayan sa aming kahinaan at laging malagyan ng pangangailangan sa aming hapagkainan. Maraming salamat po sa lahat ng probisyon at sa pagtataas po ng inyong alipin ay patuloy niyo pong igawad ang inyong masaganang biyaya at pagpapala sa bawat isa. Maraming salamat po sa aking mga kapatid sa Panginoon, sa aking mga kaibigan, sa mga nakasama po namin sa mga oras na ito. Kayo na po ang siyang umabot sa kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. I-bless po niyo ang bawat isa. Ang lahat ng ito ay aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. The sevenfold amen. The Lord leave His countenance upon you and give you peace, and give you peace. The Lord may His face to shine upon you and be gracious. The Lord be gracious unto you. Amen. 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 Magandang gabi sa inyong lahat at pagpalain tayo ng ating Panginoon.